Pilipinas, ang oras ganap na hong alas 4:08 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao and worldwide. Welcome po sa program Break Time. Mayroon sila kay Mayor Deo Macalma. Kumahabol si Miss Dea. Kanya pong lingkod mga kaibigan, si Ray Simayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating pong headline, sa Bagyong Hana, lumakas pa at isa ng typhoon. Pero lalabas naman po ng PAR sa araw ng linggo ayon sa Pag-asa. Presyo ng petrolyo kasado na namang tumaas na naman sa susunod na linggo. Malacanang nagtakda daw po ng price ceiling sa bigas. Mga tinderong susuway mananagot ayon kay Pangulong BBM. Bagong mapa ng China na 10-dash line sakop ang West Philippine Sea. Sasagutin daw ho ng Pilipinas ayon po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 5 kafgo patay, 3 sundalo sugatan ng magipagbakbakan sa NPA sa Tagkawayan, Quezon. Police Chief ng Rodriguez Rizal sinibak sa isa pang kaso ng police brutality. Motor rider sa isang road rage viral video sumurrender sa Makati PNP. O heto, mga nagbibisikleta o yung pong tinatawag na cycling households at bike commuters, mas dumami pa ngayong 2023 ayon sa SWS survey. 2 buwan na dry run ng cashless toll collection system sa ilang expressway, umarangkada na. At ayaw na hong papigil. Dekorasyong pamasko tulad ng parol. Aba, naglipanan na raw ho sa pagpasok ng Bear Months. Wow! RH Break Time! Ito na po tayo sa ating mga balita. Una muna sa ating pong kalagayan ng panahon, kaugnay pa rin po ng Bagyong Hana. Lumakas pa't isa ng ganap na typhoon, ang Bagyong Hana. Ayon po sa Pag-asa, huling namataan ng bagyo sa layong 785 kilometro sa silangan-hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay po ng Bagyong Hana ang pinakamalakas na hangin. Naabot po sa may 120 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Bugso ng hangin naabot naman sa may 150 kilometro bawat oras. At kumikilos ho ang Typhoon Hana, pakanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Wala pa naman pong nakataas na wind signal sa kahit saang lugar ng Pilipinas dahil nga po sa epekto ng Bagyong Hana. Patay pa rin po sa forecast ng Pag-asa, posibleng lumabas daw po ng Philippine Area of Responsibility of PAR ang Bagyong Hana sa linggo ho ng umaga, September 3. RH Break Time! Naglabas naman ng flood advisory isang Pag-asa sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil po sumiiral na habagat na pinalakas pa ng Bagyong Hana. Pinaa-alerto ang mga residenteng nakatira malapit sa mga sumusunod na river basin at mga lugar dahil po sa banta ng pagbaha. Kabilang po dito ang Agno River Basin na maaaring makaapekto sa ilang bahagi ng Pangasinan at maging sa may Kamiling at Mayantok, Tarlac. Pasig, Marikina, Tulyahan River Basin na malapit po sa Rizal Province at dito po sa Metro Manila.
Ibinabala din po ng pag-asang pagbaha sa mga lugar malapit po sa Angat River dahil po sa pagbubukas ng gate sa Ipo Dam. RH Break Time! May isa na hong napaulat na namatay. Kaugnay naman po ng pananalasa ng bagyong Goring sa bansa. Ito po ay bati naman sa talaan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Gayunman sa ilalim para po sa validation ng naitalang casualty sa Western Visayas. Abay kung nagkataon dalawa kasi may binabanggit po sa Cagayan meron na rin hong naitalang namatay doon. Una po rito isa pang under verification nga ho na missing person ng naiulat kahapon pero wala na ito sa pinakahuling situational report ng NDRRMC. Sa ngayon po ay abot po sa higit sa 387,000 ang bilang po ng mga apektadong individual kung saan higit sa 46,000 dito ang mga inilikas. RH Break Time! Sinuspindi ho ang pasok sa klase at trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno sa maraming lugar sa bansa dahil po sa mga pagulan dulot ho ng habagat. Una po nagsuspindi ang Malacanang ng pasok sa lahat ng antas, private and public schools, gayon din ang pasok sa gobyerno sa National Capital Region ngayon pong Biyernes, September 1. Bukod po sa Metro Manila, suspendido rin po ang pasok sa buong probinsya ng Pampanga at sa buong probinsya ng Rizal. Nagsuspindi rin po ng klase sa lahat ng antas ng iba pang LGUs. Diyan po sa Ilocos Region Apao, sa Cordillera Region Apao, sa Region 2, maging sa Central Luzon, Calabarzon at Western Visayas. Nagsuspindi rin po ng pasok ang Korte Suprema sa lahat ng hukuman sa National Capital Judicial Region. RH Break Time! Dumako po tayo sa presyo ng bigas. Inaproba na ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon na itakda ang price ceiling sa bigas sa buong bansa. Ayon po kay Pangulong BBM, ito'y para matiyak ang makatwirang presyo ng bigas at kayang bilhin ho ng pamilyang Pilipino sa gitna po ng tumataas na presyo ng mga bilihin sa ngayon. Batay po sa Executive Order number 39 na inaprobahan po ni Pangulong BBM ang joint recommendation ng Department of Agriculture at ng Department of Trade and Industry o DTI na magtakda ng price ceiling ng bigas sa bisa ho ng EO39. O heto ha, makinig kayo sa mga ginanantahanan, sa mga mister ng tahanan na namamalengke, lalo na po sa mga tindero sa mga palengke. Ipinako ho ang presyo ng regular milled rice sa 41 pesos per kilo lamang. Hindi natataas doon. At ang price cap naman sa well-milled rice ay 45 pesos ang kilo. Hindi na rin po tataas doon. Mananatili po ang implementasyon ng Executive Order maliban na lamang kung ito po'y babawiin ng Pangulo o yung pong rekomendasyon ng Price Coordinating Council o ng DA at ng DTI. RH Break Time! Tungkol pa rin po sa price ceiling, pinatitiyak nga po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture at maging sa DTI na maigpit na ipatupad ang mandated price ceiling sa bigas. Pinatutulong din po ng Pangulo ang DILG, partikular ang Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies. Kasabay po nito, ipinagutos din po ni Pangulong Marcos sa mga nabanggit na ahensya na alalayan ang mga maapektuhang retailer habang pinakikilos na rin po ang Philippine Competition Commission laban po sa mga abusadong kartel ng bigas. Ayan na.
sa pagkartel, galit na galit dyan ng ating mga kababayan, ano ha? Para matuldukan ng pananamantala para sa kapakanan at proteksyon ng mga consumer. RH Break Time! Dapat daw pong ibaba sa mas abot kayang presyo ang price ceiling sa bigas. Matas pa yung 40 hanggang 45, ano ha? Ito po ang reaksyon naman ng grupong Bantay Bigas sa executive order ng Malacanang na nagtakda sa presyo ng regular milled rice 41 pesos per kilo at well milled rice na 45 pesos per kilo. Dami nagtatanong ho, Mr. President, sana nga ba yung 20 pesos per kilo? Ayon po kay Cathy Estavillo, tagapagsalita ng Bantay Bigas, sa 2 kilo ho ng bigas na konsumo ho ng isang pamilyang Pilipino araw-araw, ito daw po ay katumbas na ho ng 30% ng kita ng isang minimum wage earner. Anya'y hindi ho dapat ang maliit na retailers ang targetin ng gobyerno. Sa halip ay yung pong mga malalaking negosyante na karamihan daw po ay hoarder. Diyos mio. At nagmamaniobra ng presyo ng bigas sa mga pamilihan. Iniyag po ni Ma'am Cathy Estavillo, dapat daw pong ibasura ang Rice Liberalization Law at ibaguto sa NFA na magbenta ng 27 pesos hanggang 32 pesos na kilo ng bigas. Hari nawa. RH Break Time! Samantala naman, ito naman ang paghimok ho ni Pangulong BBM sa publiko na isumbong sa mga otoridad ang mga tinderong hindi susunod sa price ceiling sa bigas. Nag-issue ho si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng price ceiling na 41 pesos per kilo ng regular milled rice at 45 pesos naman sa well milled rice. Batay po yan sa inilabas sa Executive Order number 39 sa isang panayam sa Palawan. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa publiko na agad daw hong ipagbigay alam sa mga otoridad ang abusadong mga tindero at mga tindera sa DA o kaya sa kanilang LGUs para maaksyonan. Punto pa ni Pangulong BBM, ang pangunahing problema daw po sa taas presyo ng mga bilihin ay nasa Metro Manila lamang at hindi gaano sa mga lalawigan. Inatasan din po ng Pangulo ang DA maging ang DTI na tiyaking sumusunod ang mga retailer sa price ceiling sa bigas. RH Break Time! Umalma ho! Umaalma ang ilang tindera sa mga bigasan matapos ho ang pagdatakda ng Malacanang ng price ceiling sa bigas. Ayon po kay Crispina Martin, may-ari na isang bigasan sa Marikina Public Market, abay lugi daw ho sila dahil 2 pesos hanggang 4 pesos lang ang kanilang ipinapatong sa ibinebenta nilang bagas. Apo, ay nyamatan apo. Basit laang tikitaan da. Iginid po ni Martin, dapat unahing mag-adjust ng presyo ang mga supplier sa kanila ibababa ang bentahan sa publiko. Sa ilalim po ng kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos, itatagda na po sa 41 pesos ang presyo ng regular milled rice, habang 45 pesos naman ang well milled rice. RH Break Time! Magandang hapon sa iyo, Miss Thea. Kumusta na ngayon ang kalsada sa Friday, first Friday of the month ng Setyembre? Magandang hapon, Lakay Ray. Magandang hapon sa lahat ng mga nakatutok sa ating ngayon. Parang sungkaan. Ang C5 at ang EDSA. Ang dami na namang dapat natapalan, ano ah? Oo, tapalan. Oo, sana kapalan. Para nasa buwan. Oo. Butas-butas ang mga kalsada ngayon. Oo.
Diyos mio. Kulang sa derma, hindi Oo. makinis. Ayan, dapat magpaderma yung mga kalsada. Oo. Oo. Sana gandahan yung pagkakapachi-pachi. O saka diba? yung dapat yung asphaltong nilalagay dyan na Miss Thea, dapat yung pino hindi Oo. yung hilaw ang pagkakatimpla. Oo. Kasi pag hilaw ang pagkakatimpla, madaling masira at madaling mabutas ang kalsada. Alam ko, para kasing No. ang ginamit na pandikit, kanin. Diyos mio. Kaugnay ng balita na iyong inihatid, suportado nga ng liderato ng Kamara ang pagtatakda ni Pangulong Bongbong Marcos ng nationwide price ceiling sa presyo ng bigas. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, napapanahon ang utos ni Pangulong BBM para maprotektahan ang publiko laban sa mga nananamantala ng presyo. Hudyat na rin umano ito para lalo pang magsipag ang Department of Agriculture, Department of Trade and Industry at Bureau of Customs para maiwasan ang hoarding. Nangako naman si Romualdez na ipagpapatuloy ng Kamara ang pagdinig sa hoarding at price manipulation hindi lamang sa agri-products maging sa iba pang mga basic commodities. Mamaya ating mga kapanayam ang taga-bantay bigas. Kumusta ang kanilang pagbabantay sa bigas? Kawawa yung mga tindero. Abay, mataas pa rin yung presyo ha? Price ceiling, 41 pesos to 45 pesos. Mhm. Abay, ang pangarap, Ay, 20. pangarap ka na lang ba? O magiging katotohanan pa. Yung 20 pesos ang hinahanap ni Juan de la Cruz, Mr. Pwede President. naman 20. Ha? Pwede Oh. 20. Pero half kilo. Half kilo, kasi 40, di ba? Tatapyasan na lang ng kalahati. Tsaka paano yun? No. Kita pa ba mga nagtitinda, mga retailers ng bigas kapag itinakda na Mhm. ang presyong 41, 45 kada kilo? Oo. Ano kikitain nila? Ano lang daw, basitlaan ka no. Oh, di ba? Ay, May kasanungay. Tinapyasan pa ka no. Ano lang, 2 to 4 pesos kano lang tipatong. Oo, may kasanungay. Abay, awampay. Wala. Awang Oo, kita, ako. negative. Diyos mio. RH Break Time! Oh, heto, may good news daw ho ang Senado. Baka raw yung pong hirit na legislated wage increase ay baka raw pagtibayan ng Senado sa Disyembre. Wow. Uy, ano na pala ngayon? Bare months na pala ngayon, no? Hoy, Merry Christmas! Merry Christmas! Mano po ninang! Mano po ninang! Mano po ninong! Mano po ninong? Ano ba? Magka-countdown na ba kayo? Nagka-countdown na. Diyos mio, Oo, kaso may ika-count ba? Yun lang, ha? Wala na tayong maika-count, ano, ha? Pero sabi nga nila, kahit naman na walang maika-count, bay maglista pa rin kayo, no, ha? Kasi nga, it's the thought that counts. Yun. 115 days na lang, Pasko na. 115! O, 115. Wow! Oo. Ang galing-galing ni Miss Thea. Saktong-sakto yung countdown. Ayaw papigil, ano, ha? Oo. Wag naman daw puro sa Marichan ang pinapatugtog. Yan, ano naman. Oo, sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Sabi ni Ariel Rivera yun. Diyos me, baka biglang umulan na naman. Oo, baka anong balik sining. Tumitila-tila na nga. Ano? Pero heto, ayaw din papigil. Ayaw papigil ho ng China. Bakit? Dahil sa kanilang 10-dash line. Talagang kulang pa daw. Sapul na sapul tayo. Yung, alam mo bang isang isang hakbang na lang pala Kanila na daw. Kapag nasa Palawan ka, Oo. isang hakbang na lang, nasa China ka na. O, diba? Tsaka di ba na-contento sa 9-dash line? Ganoon 10. Sabi nga na iba, baka raw maging 12 yan eh. Oh my! No, Diyos me, yun naman, no. Tapos parang kitang-kita ko yung mapa, Parang yung buong Brunei, sinakop na rin ng 10-dash line. Di ba nga, sakop din daw nila ang Taiwan. Oo, pati Taiwan. Ano kaya reaksyon ng Taiwan? Ni hao. Diyos me, yung mga taga-China, heto naman grabe naman itong pangyaring ito. Ano ba? May nagkabakbakan ng mga sundalo, mga NPA sa Quezon. 5 kafguho ang patay. 3 sundalo ang sugatan. Talaga naman Yun namang nag-viral na nag-wrestling na police saka motor rider. Oo. Yung motor rider pala Sa Osmeña Highway ba ito? sumurrender na. Ayun. Apparently, di ba parang din siya? Daw, pero mukhang fake.
itinatanggi ng AFP, wala naman daw sa kanilang listahan yung pangalan nitong si Angelito Rencio. Hindi siya belong. Hindi siya belong. Ako, talaga naman lagot ka ngayon na Rencio, dumami daw ho ang mga nagbabike, sabi ng SWS sa kanilang survey ngayong 2023. Yung mga misis ng mga nagbabike, yung mga mister na namamalengkeng nakabike. Yan. Samantala, heto, isa pa. Dekorasyong pamasko tulad ng parol, Christmas tree. Christmas tree. Pati mga medyas-medyas. Di ba? Uso pa ba yun? Yung mga medyas-medyas? Oo, nagsasabit ako niyan. Meron si Elise niyan mula nung bata siya hanggang Tapos ang ginagawa ng bata, binabantayan? Try sila na magbantay para hindi nila makita si Santa naagapan. Claus. Tapos mayroong iba, nilalagay pa, sinusulat, Dear Santa, pakilagyan naman po ng pera. Hindi rin puro tsokolate o candy. Wag cookies. I need cash. Pilipinas ang oras, ganap na hong alas 4:28 ng hapon. RH Break Time. Muli, magandang hapon ho ng Biyernes nyo rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan. Ako naman, Thea Pecho Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sa ngalan ho nila kay Mayor Deo Macalma. Napag-uusapan, Miss Tay, ang tungkol sa presyo ng bigas. Abay na sa ating linya ngayon si Ma'am Cathy Stavillo ng grupong Bantay Bigas. Ma'am Cathy, magandang hapon po sa inyo. Welcome sa programang Break Time. Magandang hapon. Hello. Good afternoon, Magandang hapon din sa iyo, Sir Ray at Ma'am Thea. Magandang hapon sa sumusubaybay sa inyong programang Break Time. Opo, Ma'am. Maganda ho bang hapon ho natin sa presyo na pagbabantay natin sa bigas? Ay, naku, matagal nang hindi maganda ang araw natin, lalong-lalo na sa panahon ng tayo ay nagsasaing. Opo. Nanggigigil tayo, patuloy na tumataas ang presyo ng bigas. Actually, monitoring natin ay 62 pesos na ang 62? pinakamababa. At Wow. 52, yeah, 52. 5.2. At yung 5.2 at meron ng 67. 6.7? Wow. Oo, kaya yung 20 pesos na pangako ni PBBM ay tayong matahayon. Tatlong beses na dun sa prevailing price ng bigas ngayon. Pero unang-una ho, Ma'am Cathy, ano ho ang katanggap-tanggap ho ba sa inyo yung pong yung price ceiling na 41 pesos to 45 pesos? Actually, Sir Ray, Ma'am Thea, yung inilabas na Executive Order number 39, the rice price ceiling ay drop. Paano siya mag-implement ngayon ng price ceiling ng 41 at 35 given na yung nasa palengke ay 50 na yung pinakamababa, no? Kaya dapat ginawa niya ito nung nananawagan ang Bantay Bigas at ang malawak na bilang ng mga kababaihang magbubukid ng magkaroon na ng price control dahil nararamdaman na yung pataas na presyo ng bigas. Pero hindi niya nagawa at ngayon na niya ginagawa kung saan next month ay lalabas yung maglalabas sila ng inflation percentage. Opo. At tataas ang inflation natin ngayong next month. Kaya ito siguro yung ginawa niyang pagkakaroon ng paglalabas ng Executive Order number 39. So para sa malawak na bilang ng mga consumers, mga magsasaka, itong 41 at 45 pesos na inilagay niya sa ceiling na maging presyo ng bigas ay napakataas pa rin ito. Given na nagtataasan na lahat ang presyo ng mga pangunahing bilihin, talagang umaaray ang ating mga farmers and consumers dun sa napakataas na presyo ng pangunahing bilihin, kaya rin sa mga utilidad, mga transportasyon, so lahat-lahat na. Kung kaya panawagan natin na ibalik dun sa 38 pesos, na ito naman yung dating presyo bago yung magtaasan. Presyo ito nung June, na monitor natin na July na wala na yung 38 pesos. So ibalik itong 38 pesos
No, total, yung mga bigas na nasa mga warehouses ay nabili sa mga magsasaka nung harvest season nung March, April, May, kung saan binili nila yung palay ng ating mga magsasaka ng halagang 12 pesos hanggang 17, 16, yung ganyan. So, kung titignan natin ay kayang dalhin kahit nga 35 pesos, pero dahil immediate yung dapat need ng pagbaba ay ibalik niya dun sa 38 pesos at kasabay niyan ay maglabas siya ng executive order na ihinto yung implementasyon ng IA 11203 o yung rice liberalization law na nagtali sa kamay ng gobyerno sa pamamagitan ng NFA na maging buffer stocking na lang. So, kapag naglabas ng executive order na ihinto yung implementasyon ng RA 11203, pwede na siyang monthly. Ngayon pa lang, may ilan-ilan na tayong magsasaka na nag-aani at ang peak season ng anihan ay ngayong ng September hanggang full month of October. Mamili na sa ating mga magsasaka. Diretso na siyang mamili sa ating mga magsasaka sa presyong hindi dapat malulugi yung ating mga magsasaka at simple ang panawagan namin ay hindi bababa sa 20 pesos per kilo yung palay na pamimili niya dapat sa ating mga magsasaka. At least 20 to 25% ng ating local production ay mabili ng gobyerno at ipagiling na ito at ibalik niya yung dating presyo ng LSA na 27 at saka 32 pesos. Magkano ho ba yung farm gate price ngayon ng palay? Actually, Sir Ray, ilan-ilan pa lang ngayon yung nag-aani. Talagang nabibilang pa lang sa kamay natin yung nag-aani. Yung monitoring natin sa Isabela at sa Mindoro ay 22 pesos. 23 pesos sa Isabela, yan yung dry. Ano yun? Mukhang sadya yatang maliit yung farm gate price na yan. Ano ho? Yung farm gate price na yan ay ayon sa ating mga magsasaka ay sa ngayon dahil napaka-liit pa o konti-konti pa lang yung nag-aani ay ganyan ang presyo, mataas. Pero kapag season ng anihan, tapos bigla pang bumagsak ang panggulan, ay napo. Nandyan na yung pangbabarat ng mga miller traders sa produkto ng ating mga magsasaka. Kaya nga, para ma-ensure na hindi sila lugi, dapat mismo ang gobyerno ang bibili, ibilad. May mga mechanical dryer ang mga MFA warehouses. So, siya na yung magbilad, tapos ilagay sa mga warehouses. Kasi hanggat hawak ng mga pribado, ng mga miller trader, ng mga importer, yung bigas at palay ay hindi talaga mawawala. No? Andyan at nandyan. Yes. Yung manipulation, hoarding, at higit sa lahat, smuggling dahil dun sa pag-asa inaasa talaga ng gobyerno yung ating kakulangan. Labas pa nga sa kakulangan natin yung nai-import na bigas, pero nananatiling mataas ang presyo nito dahil nandun yung pribado ang nagtatakda sa presyo ng palay at ng bigas. Miss Cathy, matanong ko na lang din po kayo kasi sinasabi po nga ninyo, diba, na mataas ang presyo ng palay, pero for human consumption, ano naman po ang masasabi ninyo na may mga nagbebenta ng bigas na sabi nila ay dog food. Ayan, nakatag at nakalabel na dog food. Mas mura pero nakalagay ay dog food. Hindi for human consumption. Parang hindi na siya for human consumption. Saan nanggagaling yung for dog food na bigas na yan? Actually, yan na yung mga old stock na talagang hindi na siya fit for human consumption. Pero dahil sa kahirapan, nakakalungkot na inilabas sila na para mapili at napipilitan na lang yung talagang mga consumers natin na wala talagang hindi kaya yung napakataas na presyo ng bigas na bilhin yung dog food. Hindi na po talaga makatarungan yun sa isang bansang agricultural na bansa, no, na pangunahing itinatanim ay palay. Kaya doon talaga, doon natin nakikita yung kainutilan ng gobyerno kung paano niya re-resolvahin, kung paano niya talaga tignan yung
sitwasyon ng malawak na bilang ng mamamayang Pilipino kasama ang ating mga magsasaka. Dahil sa mahal ng presyo ng bigas ay talaga naman nagre-resort na sila dun sa dog food na hindi na talaga kaaya-ayang lutuin, may amoy, Ma'am Cathy, yung ganyan. yes, sabi po ninyo lumang bigas itong nilelabel, tinatag na dog food. Bakit nilulumaan tayo? Considering kailangan natin karamihan ng mga, sa mga bodega, kumukonsumo ng bigas. Pinapabayaan lang. Ayan, nakita natin yung kung nanawagan tayo na may hoarding, may price manipulation, napilitan ang gobyerno na mag-investigate at Yes. bumungad dun sa mga Sako-sako, ang dami. oo, sa mga warehouses na sako-sako talaga ang hindi may bebenta at 3 months old na yung mga stock nila ng bigas. So, yun pa lang ay napaka-konkretong manifestasyon na matindi ang hoarding ng ating pangunahing kinakain na bigas. At yun din, kung hindi pa na bunyag yan, hindi gagalaw talaga yung gobyerno. Dangan nga lang ay nakakalungkot na despite yung mga nakitang mga warehouses, nakita talagang kitang-kita na yung hoarding at price manipulation, smuggling, ay wala pa rin nakakasuhan ang gobyerno. Isang taon na siya, marami siyang pangako, maliban dun sa 20 pesos per kilo na presyo ng bigas, ipinangako niya na hahabulin niya yung mga smuggler dahil economic sabotage na yan, mga price manipulators, mga hoarders, at nagsabi pa siya na magtatayo siya ng special court para dutugis dun sa mga nabanggit na mga economic saboteurs, no? So wala pa rin nangyayari. Kaya para sa malawak na bilang ng mga magsasaka sa amihan at bantay bigas ay dapat makita ng MIPIN kung talagang seryoso yung gobyerno, no? Dapat sumpitin at patawan ng ikulong yung mga nanghohord at nagtatago ng produktong bigas. Kayo ho ba, ma'am? Yan ay talaga naman kailangan ibalik sa NFA yung mga regulatory power nito na siyang bumili sa palay ng ating mga magsasaka, siyang mag-issue ng import permit at higit sa lahat yung pagbabasura doon sa RA 11203 or rice liberalization. Kasabay niyan ay walang ibang dapat gawin kundi ang gobyerno, kundi palakasin ang ating lokal na produksyon sa pamamagitan ng mga subsidies, Ma'am Cathy, mga post-harvest facilities, mga irrigation at higit sa lahat lupa para sa mga magsasaka. yung pangarap natin na 20 pesos, so wala. Malayo pa, hindi pa abot tanaw. Adayo, malayo. Oo, adayo. Malayo hanggat hindi talaga tinutugunan ng gobyerno, hanggat talaga hindi niya sinasubsidize kung 50% dun sa cost of production ng ating mga magsasaka. So kapag nagawa niya yan, subsidized loan, subsidized input, ensure yung mga post-harvest facilities, irrigation sa lahat ng mga irrigable lands at palawakin pa yung ating natatamnan ng ating pagkain, lalong-lalo na ng palay, ay makakamit yung 20 pesos per kilo. Kailangan talaga ng political will ng isang gobyerno at bigyan talaga ng prioridad, no? Gawin number 1 priority ng kanyang administrasyon ang pagpapalakas sa ating lokal na produksyon. Ma'am Cathy, taga-ano kayo? Taga Cagayan. Taga-Cagayan, Sumagayan, Ilocano mo't ni Ma'am Cathy. Agyaman kami, Apo Cathy. Salamat Maraming po. salamat. Ay, okay. Maraming salamat at mabuhay ang inyong programa. Thank you po. Agyaman si Agbyag tayo amin. Agyaman kami, Apo. Yan si Apo Cathy Stabilio, taga-Bantay Bigas. Ti Ilocano, Bantay Bagas. Bagas. Bagas, Apo. Ay, sus, Apo. Nagngina, Apo. Nakangingina mo. Samantala, dumako muna tayo, Miss Thea, sa ating mga report tungkol pa rin po sa bigas. Pangulong BBM hinikayat po ang publiko na isumbong ang mga retailer na hindi susunod sa price ceiling sa bigas. Report mula kay RH14, Miss Let Narciso. Let. Ray, tututukan ng mga otoridad ang Metro Manila sa implementasyon ng price ceiling sa bigas at sa Panayan sa Palawan. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas malala ang problema sa presyo ng bigas sa NCR kumpara sa ibang lugar.
Kaugnay nito hinikayat ng Pangulo ang publiko na isumbong sa mga otoridad ang mga hindi susunod sa price ceiling. Ayon kay Pangulong Marcos, maaaring i-report ang mga pasaway na retailers sa pulis at sa mga tanggapan ng Department of Agriculture at lokal na pamahalaan. Ang DILG, DA, DTI at DOJ anya ang lead agencies na magpapatupad ng price ceiling sa bigas. Sa inilabas na executive order, itinakda sa 41 pesos na mandated price cap sa regular milled rice at habang 45 pesos kada kilo sa well-milled rice. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Letters dito, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ms. Left. Samantala, Speaker Romualdez pinulong ang grupo ng rice importers at traders matapos ilabas si Pangulong BBM ang EO39 na nagtatakda ng price ceiling sa presyo ng bigas sa buong bansa. Ang detalye atin sa ating RH12 Milky Rigonan. Manang Milky. At Ray, agad na nagpatawag ng pulong si House Speaker Martin Romualdez sa grupo ng mga rice importers at traders matapos ipagputos si Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapataw ng price ceiling sa presyo ng bigas sa buong bansa. Ayon kay Romualdez, layunin ng meeting na makuha ang commitment ng mga rice importers at traders sa inilabas na Executive Order 39 ng Malacanang. Sabi ni Romualdez, kaisa ang Kamara sa kampanya ng gobyerno laban sa mga mapagsamantalang negosyante at patuloy na magbabantay ang Kamara para maiwasan ang pagsasamantala sa presyo. Itutuloy anya ng Kongreso ang pagbabantay at papatawa ng parusa ang mga sangkot sa hoarding at profiteering, hindi lamang dito sa Luzon kundi maging sa Visayas at Mindanao. Dumalo sa pulong ang mga kinatawan ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o FRISM, Grain Retailers Confederation of the Philippines o GRECON, Nueva Ecija Rice Millers Association at mga leader ng Kongreso. Una rito, suportado ng liderato ng Kamara ang desisyon ni Pangulong Marcos na magpataw ng nationwide price ceiling sa presyo ng bigas. Ayon sa House Speaker, napapanahon ang utos ng Pangulo para maprotektahan ang ating mga kababayan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas at malabanan ng mga nagsasamantala sa presyo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigonan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Milky. Samantala, price ceiling daw po sa bigas kaya pang ibaba sa 30 pesos to 37 pesos per kilo. Wow! Saan kukuha ng ganyang supply? Paano kaya, no, ha? Report mo nga yan, Christian Manyo. Christian. Ray at Thea, kaya pang ibaba sa 30 hanggang 37 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas. Ito ang naging reaksyon ng dating Department of Agrarian Reform Secretary at kilusang magbubukid ng Pilipinas Chairman Emeritus si Rafael Mariano. Executive order yan ng 39 ng Malacanang na nag-uutos na ng price ceiling sa bigas na 41 pesos at 45 pesos. Ani Mariano, kung ang palay ay nabibili ng 19 pesos to 22 pesos kada kilo, dapat hindi aabot sa 40 pesos ang bigas sa merkado kung nasusunod ang tamang proseso. Kaugnay nito, nanawagan din ng KMT sa pamahalaan na gumawa ng konkretong hakbang para tuluyan ng mabuwag ang kartel sa bigas na kinabibilangan umano ng mga mapagsamantalang importers, traders at negosyante na may kasabwat na DA officials na siyang nagpapatakda at nagmamanipula sa supply at presyo ng bigas. Kailangan din umanong i-repeal ang RA 11203 o Rice Tarification Law at ibalik ang mandato ng National Food Authority. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Christian Manyo. RH Break Time! 6 minutes bago sumapit ang alas 5. Mga report mga kaibigan, military operations daw po sa may Tagkawayan, Quezon nagpapatuloy. 5 kafgo nga po ang namatay, 3 sugatan sa engkwentro po ng militar at ng NPA doon. Report mula kay Eniel Parosa. Eniel. Way at Miss Thea, nagpapatuloy ang military operation sa Tagkawayan, Quezon kung saan 5 kafgo ang naitalang patay sa engkwentro laban sa hindi pa rin matukoy na armadong grupo. Ito ang sinabi ng Philippine Army spokesperson, Colonel Sergio Trinidad, matapos mapaslang ang 5 auxiliary unit personnel at masugatan ng 3 iba pa, kabilang ang isang korporal na sundalo. Nangyari ang bakbakan kaninang alas 7:30 ng umaga sa pagitan ng armadong grupo at mga tauhan ng 85th Infantry Battalion at 2nd Infantry Division sa Barangay Mapulot.
Ayon kay AFP, Southern Luzon Command, spokesperson Colonel Dennis Cana, hanggang sa mga oras na ito, Ray at Tateya, nagpapadala pa rin ang tropang Philippine Army para sayurin ang sinasabing mga miyembro ng New People's Army. Nagpapatrolya umanong mga kasgo kasama ng mga sundalo sa border ng Camarines Norte at Quezon para aksyonan ng isang timbre ng informant nang nakabanggaan ng umano'y mga rebelde sa tila ambush na pangyayari. Sinabi ni Lieutenant Colonel Hector Estoras, nagpagsalita ng second ID, nakatapak ng anti-personnel mine o pampasabog na IED ang tropa ng gobyerno sa kasilat pinagbabaril ng mga armado. Hindi pa matukoy ni Cana maging ni Trinidad kung gaano karami itong mga kalaban, iyon din kung may nasawi o casualty sa palig ng mga ito. Pero matay sa pahayag ni Estoras, salaysay umano ng mga saksi, 6 na po hanggang 70 na miyembro ng mga rebelde ay nanambang sa pwersa ng pamahalaan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, dating pulis na nanutok ng baril sa isang siklista, ipakukulong kung hindi dadalo sa hearing ng Senado. I-detalye mo, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Yang, ayon pa lamang ay dinalaan ng ipa-aresto ni Senador Ronald Bato de la Rosa bilang chairman ng Senate Committee on Public Order ang dating pulis na nanutok ng baril sa isang siklista sa Quezon City. Ito ay sa oras na hindi sumipot sa hearing ng committee si Wilfredo Gonzales na sa itinakdang pagdirig sa araw ng Martes gaya ng kanyang hindi pagdalo sa hearing na itinatawag ng Land Transportation Office. Ayon kay De La Rosa, maglalabas sila ng subpoena upang mapwelo si Gonzales na dumalo sa hearing. Ngunit kung ito ay magmamatigas, ay wala silang magagawa kundi paaresto sa mga tao ng Senate Sergeant at Arms. Pinadalhan na din ang imbitasyon ng siklista na batay sa informasyon ay atubiling lumantad dahil sa takot sa kanyang seguridad. Ngunit pinakikiusapan ng komite na kumarap sa hearing upang maging patas. Maliban sa dalawang panig ay pahigan din ang PNP at ang Finance and Explosives Office sa kanilang pagtugon sa nasabing insidente. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Maraming salamat lakay Raymond. Samantala naman, tumaas daw po ang bilang ng cycling household sa bansa sa 36% o katumbas daw po ng abot sa 10 milyon ngayong 2023. Sa pinakauling survey ng SWS, mas mataas daw ho ang nasabing bilang kumpara sa 29% o 7.3 million na cycling households na naitala noong April 2022. Pati pa rin po sa survey na isinagawa noong March 26 hanggang 29, 23% o katumbas na 6.4 milyong mga bahay o mga households ang umunay gumagamit ho ng sariling bisikleta. Yun. Samantala, hawak na ng Southern Police District ang rider na nagpakilalang sundalo sa viral video na nakaalita ng isang pulis sa Makati. Ayon naman kay Southern Police District, ayon sa SPD, sumuko na sa Makati City Police Station ang rider na si Angelito Rencio na natatakot umano sa kanyang kaligtasan matapos na mag-viral sa social media ang naturang video. Nilinaw naman ni SPD Director Police General Roderick Mariano na hindi ito dating sundalo o reservist at mayroon din itong arrest warrant para sa mga kasong qualified theft, usurpation of authority at iba pa. Umarangkada naman sa araw na ito ho ang 2 buwan na dry run ng cashless toll collection system sa ilang expressway. 100% RFID lane na ang lahat daw po ng toll booth sa NAIA Expressway, maging sa Skyway stages 1, 2, and 3, sa SLEX, NLEX, Star Tollway, MCX, T-Plex, ano pang X, Calax, Cavitex. Nilinaw ho ng TRB na dahil po sa dry run pa lang ito, ipapayagan pang magbayad ng cash sa mga motorista na wala pang auto sweep o easy trip stickers. Yun. May chance pa. Wow. Samantala, Merry Christmas na talaga. Merry 115 days na before Pasko. Yan! yan. Dahil naglipa na nga ang mga dekorasyon na kagamitang pampasko na itinitinda sa Divisoria sa Maynila. Nakahilera sa Binondo side ng Divisoria ang mga Christmas tree na ang presyo ay nagkakalaga mula 1,000 pesos hanggang 4,500. Depende sa taas, laki at ganda. Mahal. Ay,
Pasko naman. Nangingina, apaw. Kumikita lang sila pag Pasko. Ay, Ikaw naman. Ito, mabaling ibabati presyo. Makipagtawaran ka. Ay, Mayroon na rin ngang mga parol mula naman 300 piso hanggang 3,500 pesos. Depende sa uri at materyales. May gawa sa kapis at mayroon ding yari sa plastic. May mga nagbebenta na rin ng Christmas lights na mula naman sa 150 pesos kada 7 metro. Depende naman sa haba ang presyo, gayon din ang Christmas balls na mula naman 100 pesos hanggang 350 pesos kada 12 piraso. Ayon sa vendor na si JR Contreras, umaasa siyang makabenta ng marami kumpara noong nakalipas na taon na matumal ang bentahan ng Christmas decors at items. Ngayon lang ulit tayo ata magkakaroon ng Pasko na may mga nagbebenta sa kalye ng mga Christmas decors kasi sa pandemic, noong mga nakaraang mga Pasko, wali, di ba? Kung nakapag-shopping man ng Christmas decors, online yan. And speaking of Christmas, thankful daw si Sir Jo Marie Chan na itinuturing siyang simbolo ng Kapaskuhan sa Pilipinas. Oo naman. Ano favorite song mo? Ibang mga meme. Oo, ano favorite song nyo? Diba? Yan. Nakinanta ni Jose Marie Chan. Sige nga. Miss Ali, ikatlo. Ikaw, anong paborito mo? Lakay at Miss Thea, syempre, ang paborito nating lahat, ang Christmas in our hearts. At ayan na nga, simula na ng Burr Month, kaya parating na rin si Jose Marie Chan sa TV, radio at iba't ibang social media platforms. Si Jose Marie Chan ay tinurian na ring Father of Christmas Carols. Hindi na nga maitatangging nagiging simbolo na rin ito ng Philippine Christmas. At tuwing September 1st, ay nakaugalian na rin ang paglabas ng mga meme ni Jose Marie. Mismo ang singer ay natutuwa daw sa mga meme na ito. Merong mga meme na nagpapakita na nagsa-sound section habang pinapakita ang background na Pasko. At meron din na sumisilip ito sa bintana at nagwa-warm up. Palaisipan pa rin kung saan nagsimula ang ideyang ito, pero grateful si Chan na lagi siyang inaalala tuwing holiday season. Kilala si Jose Marie Chan sa kantang Christmas in Our Hearts na isa sa best-selling OPM songs sa kasaysayan. Para sa TNT Showbiz o para sa Breaktime Showbiz, ito si Alia Ikatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Wala na, napukaw. Let's light our Christmas trees. Diba? Salamat, Miss Alia. Oy, edi babay na po kami. Happy weekend. Oy, and first Friday let's of welcome the month. Bear Months. With a smile in our hearts. Diba? Do good, lutot, feel good. Yes. Nakatutok pala, sorry. Yung auntie ko na anuhan sila. Yung ninong natin dito na si Ninong Henry, wait lang. Yung auntie ko kasi dun sa may San Ildefonso sa Poblacion East, na ano sila na ipo-ipo. But good thing, nabuhawi sila. Yeah, nabuhawi. But good thing, yung house, okay. Okay naman sila doon sa compound. Maraming sa Auntie Seat. Ayan, Teresita Petro. Thank you, Miss Thea. Maraming salamat. Thank you po. Ayan, ako po si Thea Petro Corpuz. Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Oras sa ilang saglit ho ang programang Balansyado with Henry and Miss Kay Karen. Oras ganap na po ang 5:05.